Naknak, tinapay. Ba't tatawa ka? Nagsinungaling ka na nga, tumawa Ano ka. ka? Tatawanan mo pa ang sarili mo? Inis na inis ngayon ang ating mga kongresista sa isang broker na nagbibenta ng lupa sa Chinese na si Eddie Yang sapagkat hindi nito maaalala o tila ayaw sabihin nito ang mga transaksyon niya. Sa dami-dami ng mga pinangalanan mo, bakit mas hindi mo matandaan yung nagbibigay sa'yo ng pera, tseke, kausap at nagbibigay ng hanap buhay? At dahil sa paglilihis di umano nito sa mga tanong dito, binalaan na siya ni Representative Rodante Marcoleta. 3 segundo ka na lang, Madam Daisy. Ikaw nga ang broker malapit ka nang makulong. Opo. 3 segundo na lang. Sumulat pa sa komite si Madam Daisy na tila inaakusahan pa nito si Representative Dan Fernandez sa pinapapili siya, relasyon o pera, pera o relasyon. Dito na misinterpret niya ang tanong na ito dahil lang sa kakapanood niya sa YouTube, kaya rumisbak ang mga kongresista sa kanya. Meron ako napapanood po, jowa ng Chinese na sinungaling, something like that po. Ano po. Dito? Sa komite ko? Hindi po, sa YouTube po. Meron akong Ay, napapanood. wala akong pakialam doon. Opo, relasyon o pera, pera o relasyon. Which is, Kayo ba ay inopera ng pera relasyon ni Chairman Dan Fernandez? hindi naman po. Ay, hindi pala si Dan Fernandez. Sino nag-offer sa inyo nun? Siya po ang nagsabi na anong gusto mo, pera, relasyon, relasyon or pera. Relasyon ko kay Eddie Yang as broker niya ako and client ko siya. Kaya nga, Yan naman po. sinagot mo yan, broker-client relationship. Yes Bakit po. dito sa sulat mo yung accusing Chairman Dan na challenge ka, pumili ka, pera o relasyon o pera? Dito sa sulat mo. At nang dumating na nga si Representative Dan Fernandez, ipinaliwanag nito na ang ibig niyang sabihin sa relasyon nila ni Eddie Yang ay tungkol sa trabaho nila at hindi sa personal feelings. Not personal relationship. What I was asking before was yung relationship mo between you and Eddie Yang do sa working nyo relationship, not relationship na personal. Dagdag pa ni Fernandez, malambot ang puso nila sa nagsasabi ng totoo, pero sa mga nagdadrama, matigas na ang puso ng mga kongresista. Kami po rito, malambot ang puso sa mga nagsasabi ng totoo. Pero sa mga nagdadrama po, umiiyak na nagdadrama, matigas po ang puso namin. Sanay na po kami sa ganyan. At dahil pa rin hindi nagkakaliwanagan at iba-iba pa rin ang sagot ni Madam Daisy, dito nagpasya na si Representative Romeo Acop na i-cite in contempt na itong si Madam Daisy. May move to cite Madam Daisy Quiros in contempt. Magkukulong si Madam Daisy ng 30 days sa pasilite ng Kongreso. Kaya tara, panoorin natin ito. Ano yung 6 properties? Daisy, baka nakalimutan mo na rin? Yung mga seller po, alam ko pa. Hindi nga, anong mga property yun para ma-check nila? Sa De La Paz, San Simon po. Specific nga, kaninong property yun? Kay Apolonio Figueroa, LRA, please take note. Comsec, please take note. Tapos, Salvina Gagi, Anicetas Nogoy, ano pa yung si Ronquillo. Ronquillo, I don't remember the name. And Chidoro Aquino po. Mr. Chair, balik lang tayo muna dun. Kung if I may, Mr. Chair, back to my question. Napakasimple kasi nung tanong. Malaking pera ang involved, Ma'am Daisy. Broker ka, nagbebenta ka. Pag broker, ang kaharap mo, hindi lamang yung buyer, kasama yung mga assistant ng buyer. Alam mo, this will help you kasi they can testify that everything is above board. Bakit po kayo natatakot na sabihin yung pangalan ng mga kaharap nyo? Ang kaharap ko po, ang buyer, si Apolonio, let's say, one day, hindi naman po sabay-sabay yung 6. Hindi nga, ma'am, Every napakasimple other day po. ng question. Nagbenta ka, kaharap mo si Eddie Yang. Sino ang nag-a-assist kay Eddie Yang who can testify na Hindi ikaw ko- ay broker lamang at wala kang kinalaman doon sa kanila? Because that will help you. Ang problema,
ayaw mong magsalita eh. So kaya nagkakaroon ka tuloy ng problema at ang dami-dami mong dinadamay. Your Honor, nung nandun yung time ng Please again, buying. let me remind you, you're not yet recognized by the chairman. Okay po. Sorry po, Your Honor. LRA, nandito po yung list no, ng 6. Kasama na dito yung mga lot number, lot area, pati yung price of the sale. Pati yung price per square meter dito. I want that to be, yung findings nyo, to be submitted within the week. Kasi next week, baka mag-hear ako dito. Ha? Please proceed. So, Miss Daisy. again, Mr. Chair, it has been a question that has been repeated and repeated. Sino ang kaharap nyo? Nung nagbebenta ka as broker, sino yung kausap mo nung nag-aayos ng papeles? Ako po nag-ayos ng papeles, Your Honor. And then nandun si seller and buyer. Okay, on the part of the buyer, May lumalapit po na secretary pero hindi ko na po alam kung anong pangalan niya. anong itsura po? Medyo maliit lang po. Hindi ko alam kung ano po ang name nung So lahat secretary during that ng time. kasama nung buyer nakalimutan mo na. Kasi po nung sa second floor, si A.D. Yang, together with my, the landowner with me, at saka po siya po, minsan lumalapit po yung sekretary niya, ganun. Ako na rin po nag-ayos sa mga dokumento sometime. Yun nga, Mr. Chair, ilang beses niya nakakahalubilo, nakakaharap. Usually, mga broker, nagre-regalo pa yan sa mga sekretarya eh. Ganun, alam naman natin ang usual demeanor. Miss Daisy, I don't know you from Adam. I'm trying to help you by allowing you to prove that you are doing legitimate transactions. If you refuse to identify yung kausap mo at kung palagi mong sinasabi na hindi mo kilala, nakalimutan mo, baka hindi na employed dyan, sa dami-dami ng mga pinangalanan mo, bakit mas hindi mo matandaan yung nagbibigay sa'yo ng pera, cheque, kausap, at nagbibigay ng hanap buhay? It's as simple as that, Mr. Chair. Anyway, Madam DML, no, before I will ask a motion from the members. Congressman Marcoleta, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Ma'am Daisy, itong Yatay Industrial Park, ilan ang nabenta mong mga parsela ng lupa dito? Wala po akong nabenta. Kahit isa? Wala po akong nabenta sa Mexico. Yung Pampanga Heavy Industrial Park Corporation, ilan ang nabenta mo? Wala din po. Yung Mexico 999 Industrial Realty and Development, Wala po. saan ka nagbenta? Sa San Simon lang po. Wala kang binenta sa Mexico. Wala po. Lahat ng binenta mo sa Mexico, unilateral sale. Inamin mo kanina. Sa San Simon po. Wala po akong binentang unilateral. O, nagsinungaling ka na naman kasi kasasabi mo lang kanina, isa lang ang witness ka mong ganyan. Ano ba talaga? Hindi naman po kasi, Your Honor, ako nagpa-process sa RD. Ikaw nga ang broker malapit ka nang makulong. Opo, 3 segundo na lang. hindi naman po kasi ako lahat yung nagpa-process sa O ano lang ang facilitation. pinoprocess mo? Ano lang ang pinoprocess? Particular ano lang po. Minsan ina-assign lang po Correct, sa akin wala po yung na. ilan. Mangilan-ngilan lang po. Pinipigyan na nga kita ng pagkakataon. O, kita mo, naubos na. Kita mo, naubos na pasensya mo sa kanya. Kasi ganun siya. O, ma'am. O, last lang po to, ha. Madam. Pasensya na po tayo. Nung last hearing, walang quorum. That time, dapat na-contempt ka na. Eto ngayon. Eto na lang, ha. Ang dami mo nang sinabi kanina na puro sinungaling. Tanungin lang kita. Bakit mo nasabi? Ito letter mo. Ha? Yung question, ito, and to quote second paragraph. Minention na to ni Congressman rin. Gusto kong ulitin. Your Honor, I don't have a relationship with Eddie Yang, which is a big shame for his wife and family and to me as well. Et cetera, et cetera. O bakit?
Patingin nga. Chairman Dan ba accuses you? Yun yung sinasabi. Nung pong sinabi sa akin tinanong sa akin, anong gusto mo, relasyon or pera? Pera or relasyon? Which is hindi ko magets yung ano ba yung particular question po na, and then meron po sa YouTube, meron ako napapanood po, jowa ng Chinese na sinungaling, something like that po. Po. Dito? Sa komite ko? Hindi po, sa YouTube po. Meron akong Ay, napapanood. wala akong pakialam doon. For as long as hindi nangyayari sa komite ko. Hindi mo pwedeng gamitin na excuse yun o defense. Madam, kung may napapanood ka, problema mo yun. But this committee will not allow. Ang problema mo kasi, you're being asked about your relationship with Eddie Yang with regards to all transactions being made by you and Eddie Yang. Business lang po. I mentioned already po as I'm just a broker. So, kita mo, ikaw talaga, ewan ko, hindi kita maintindihan, hindi ka kikinig, o talagang gusto mong ilihis yung investigasyon. Ang sinasabi ko, ba't ka nag-accuse kay Chairman Dan Fernandez? Of course, artistahin siya, magandang lalaki. Pero he never asked you about your personal relationship with Eddie Yang. And that's on record. You're being asked your relation with Eddie Yang with regards to this property that you brokered. Ganun din po ang sagot ko sa kanya. Ganun no, ang linaw dito. Opo, Sulat kasi mo, po, you're accusing him of na-misunderstanding ko lang po siguro yung tanong niya sa akin na anong relasyon mo kay Eddie Yang, anong gusto mo, pera o relasyon, relasyon or pera. Mr. Baka po Chair, na-misinterpret if I may. ko lang. Ma'am Daisy, ako po isang nanay at isa ring babae at isang Pilipina. Gustong-gusto kitang tulungan. That's why we are guiding you questions that will vindicate yourself and show that everything is above board. Kaya lang, kapag ikaw mismo ang nagtatago ng mga bagay-bagay, tila nagkakaroon ng mali siya. I am presuming that everything is above board. Everything is fair. But your continuous refusal to give us the real picture, coupled with your perennial attitude to drag others, points to the fact that nobody can help you except yourself. Nobody but you, Madam Daisy Quiros. May mga taong pwedeng tumulong sa iyo, pero kung ayaw mong tulungan ang sarili mo, wala na kaming magagawa dyan. Salamat, Mr. Chair. Chairman Akop, alam mo naman yung rules natin. Nung last hearing pa to iba yung tanong mo, nililihis yung mga sagot niya. Tapos ngayon, alam mo ba, yung sulat mo dito, that is an official letter coming from you. Hindi simpleng miscommunication yun. You're accusing Dan Fernandez, Chairman Committee on Public Order and Safety. Kasi mo may And napanood that is po ako sa YouTube. disrespect. And that is disrespect to the members of this committee. And I just relying to your Teka, question during... Nag-evade ka sa pangatanong. Iniikot mo yun, nililihis mo yung mga sagot mo doon sa issue. Pag tinanong ko ulit, tatanungin mo, hindi mo nakuha yung tanong. Paulit-ulit na yan. Since the last hearing pa. And I think, Mr. Chair, this is also a very serious charge against Representative Dan Fernandez. Kasi sabi po niya, how can I continue my work because my clients already back out and my agents and friends have avoided me? I was dragged in shame in the whole world. Isip-isip, bakit po naman? Yeah, pertaining po So dun ngayon, sa hindi ka na YouTube makapunta po. sa Paris Olympic dahil nakakahiya ka na doon. Hiniya ka na ni Dan Fernandez. Napapanood po kasi, Your Honor, yung sa YouTube na So you were sa shamed akin. in the whole world. Kayo na pong bahala rin. Mr. Chairman, Mr. just Chair. an inquiry. Ako'y naguguluhan na dito kay Miss Daisy. Last na lang yun, ha? Yeah, this is a last question. Just a clarification. Ano ba yung sinasabi nyo kay Chairman Dan Fernandez, yung relasyon? Opo, relasyon,
Opera, pera o relasyon. Which So, is, Kayo ba ay inopera ng pera relasyon ni Chairman Dan Fernandez? hindi naman Ay, po. hindi pala si Dan Fernandez. Sino nag-offer sa inyo nun? Siya po ang nagsabi na anong gusto mo, pera, relasyon, relasyon, or pera. Which is yung, in my mind po, na misinterpret ko po yung question. So, do I take it to mean, Mr. Chair, that Chairman Dan Fernandez is offering a relationship with Daisy? I I hope object. I'm wrong. I hope, I don't know. I'm confused. Yung ba ang pagkakaintindi ko? But I answered already the question na ang relasyon ko kay Eddie Yang as broker niya ako and client ko siya. Kaya nga, Yan naman po. sinagot mo yan, broker-client relationship. Yes Bakit po. dito sa sulat mo yung accusing Chairman Dan na challenge ka, pumili ka, pera o relasyon o pera? Dito sa sulat mo, Opo, due to napanood ko po sa YouTube na mga chismis na ay, Yeah, Mr. Chair, Napanood I ko po. believe I'm trying to recall kasi I watched the online virtual hearing. I believe Congressman Dan Fernandez was referring to anong gusto mo, pera, meaning yung nagkapera ka kasi nagbroker ka, o relasyon, it simply means a business relationship. Na patuloy ka na makakapagbenta, patuloy ka na makakapag-broker because you're going to vindicate your name. Na wala kang maling ginawa, kundi broker ka lang at maraming witness. Ma'am, that's how you can be helped out. Parang pag walang mali, walang ginawang mali, ganun lang eh. Kaya Mr. Chair, kanina lang si Congressman Ace Barbers, binigyan ako ng tubig. Munti kong sagutin ng I love you eh, instead of thank you eh. Pero yun yung mga miscommunication, ano na, matagal na tayo dito kay DC, naubos yung oras natin dito. Ito, sinasabi ko na, pasensya na po tayo dito. We have now established a quorum. We have 9 members in the committee. Chairman Akop, you're expert on that. Okay. No, I did not ask you anything about relationship. That's not personal relationship. What I was asking before was yung relationship mo between you and Eddie Yang do sa working nyo relationship. Not relationship na personal. Not that you are boyfriend or girlfriend. I'm not, wala akong ganong matter in my mind during the time that I asked you. So if you felt that my question was between your relationship, your personal and your, I don't know what, physical relationship with him, then you are wrong. And if that is your interpretation, I'm sorry, madam, that's not my intention. But in this letter of yours that was written by you, kung yun yung sinasabi mo about me, that is the line of questioning that I was trying to implore, then you were mistaken. But having said that, Mr. Chairman, siguro lucky me that I was able to go here because I texted Ace Barbers and told me that we have a meeting like 5 o'clock, kaya pumunta na po ako dito. But I really didn't know that we have a discussion like this. And siguro lucky for you and for me na set natin yung matter in a na misinterpret mo na. So at least klaro na po. Anyway, still yung pong pag-iyak nyo, it doesn't point to the fact that you have to say the veracity ng lahat ng tinatanong po namin dito. Dapat sabihin nyo rin po yung totoo. Kasi sa last time po, I still remember, nakikita po namin yung pagsisinungaling nyo during that time. And what we wanted to ferret out in here, sana po magsabi po kayo ng totoo. Because yung pong kami po rito, malambot ang puso sa mga nagsasabi ng totoo. Pero sa mga nagdadrama po, umiiyak na nagdadrama, matigas po ang puso namin. Sanay na po kami sa ganyan. So yun lamang po, Mr. Chairman. Marami po salamat. Chairman Dan, Chairman Akop, tama nandito, Chairman Fernandez. Mr. Chair, narinig mo matibay ang puso niya doon sa mga sinungaling. So siya.
Madam Daisy, ah, ang dealings mo lang ay sa San Simon. Tama? Yes po. Yes. Pero, meron kayong property o pag-aari na kasama mo si Eddie Tiang. Totoo po ba yun? Hindi po yun totoo. Ha? Hindi po yun totoo. Wala kayong property na Opo. katabi ng property ni Eddie Tiang? Wala po. Doon sa last meeting, sinabi mo yun. Di ba? Konti lang po yun. Ikaw na tinapay. Ba't tatawa ka? Nagsinungaling ka na nga. Tumawa Sinungaling ka. ka nga eh. Tatawanan mo pa ang sarili mo? Konti lang. Yung Hindi po- nga ang tanong, hindi ko naman Wala na tinanong kung konti ang pag-aari na mo nakatabi ng pag-aari ni Eddie Tiang. Opo. Ang tanong Hindi. ko, kung meron kayong property na katabi ng property ni Eddie Tiang, di ba? Yun naman ang tanong ko eh. About po dun sa authority, ay SPA po. Yun naka-stated dun sa SPA. Ang ibig niyo sabihin. Mr. Chair, Chairman? alam po ninyo, bago ako umalis kanina umaga doon sa aming bahay, sinabi ng aking anak, magpakabait ka, tatay. Opo. Kaya ang tagal-tagal ng pasensya ko eh. Pero kanina, narinig ko kanina si Deputy Majority Leader Janet Garin, yung ibang magtatanong. Sumusobra ka na yata, Madam Daisy eh. So, ayaw mong sagutin ng tama yung aming mga katanungan. Sasagot ka ng hindi tama, tapos pag naipit ka, babaguhin mo. Di ba? Ang katotohanan po noon, meron po Ibig mo akong sabihin, lahat ng sinagot mo sa amin, hindi katotohanan? katotohanan po. Ibig ko ano sabihin po. katotohanan na sinasabi mo ngayon? In my part po, nakasulat dun sa special power of attorney. Yung subject documents po na yun, para lang po ma-process agad yung documents ni Rudy Ngo, ma-transfer pa agad. Kaya po ginamit yung ko yun. katanungan ko, walang koneksyon doon sa sinasabi mo ngayon eh. Lahat na nandito magsasabi na yung sinasabi mo ngayon, sinasagot mo sa akin, walang koneksyon doon sa aking mga katanungan. So Mr. Chair, bagamat ako yung napagsabihan, Paki-turn off po yung microphone mo. may move to cite Madam Daisy Quiros in contempt under Section 11 of our rules, paragraph letter C. So move, Mr. Chair. There's a motion, but I just like to clear what is letter C. No refusal to answer relevant questions. You're lying. So you're being accused by this committee of lying through the motion of Congressman or Chairman Akop. There's a motion. Okay. Duly seconded. The motion is carried. Second motion, please. Be confined within the confines of the House of Congress, being a lady. So move, Mr. Chair. And how long, Chairman Akop? How long? For 30 days, Mr. Chair. Any second? Second the motion. There's a motion to detain Ms. Daisy Quiros for lying in this committee in the facility of the House of Representatives for 30 days.